So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, naglabas po ng isang Senate resolution itong si Senate Pro Tempore Jingo Estrada para po imbestigahan yung maanumalya at saka pwede po nating sabihin na pagnanakaw ni Sara Duterte sa DepEd ng 52 million pesos. So, bukod pa ito sa confidential fund ibang usapan ito So ngayon, una sa lahat, bago natin puntahan yan, ako po, nagulat po ako na kay Jingo Estrada pa talaga magagaling ito na imbestigahan ng Senado yung pangungurakot ni Sara. Kasi po ito kung maalala po natin noong nakaraang November last year, si Jingo Estrada po ang isa sa una ng mga kumundina ng impeachment trial nga po ni Sara. So ito post mismo ni Jingo ito November 29, 2024. So sabi ni Jingoy dito, impeachment will only sow divisiveness and distract us from the urgent and pressing issues we must collectively address. Impeachment moves should be firmly rooted in principles of justice and accountability, not personal or partisan motives. So yung nireklamo po ni Jingoy Estrada last year about po sa impeachment trial nga po ni Sara Duterte na hindi pa naman nangyayari, no, pag ito daw po ay natuloy, ay magkakaroon daw po ng divisiveness. Pagkakahati-hati daw po ng mga Pilipino. Well, in the first place, mga kababayan, hindi ko alam kung ano yung sinasabi ni Jingoy dito. Kasi nga po, hati na po ang mga Pilipino. Merong pro-Duterte, merong Macamarcos, merong pro-admin, merong dilawan. So, divisive na tayo. So, kung divisive lang naman pala yung reason ni Jingo Estrada noong mga panahon na yon para hindi matuloy po ang impeachment, para napakababaw naman po ng logic. Pero ang point ko dito mga kababayan, si Jingo Estrada po ang isa sa mga una na kumontra sa impeachment. At bukod po dyan mga ka-Streetwise, nabalita din po na ito si Jingo po ang isa sa 8 or 9 na mga senador na gustong ibalik po yung confidential fund ni Sara Duterte na nakakahalaga po ng 650 million. So sabi dito Senators Jingo Estrada and Bato de la Rosa are calling for an investigation into supposed leak of information that 9 senators are allegedly seeking to reinstate Vice President Sara Duterte's 650 million confidential fund. So ang point ko dito mga babayan, base po sa history nga po ni Jingo Estrada nitong 19th Congress, siya po ay pabor kay Sara. Pero nakakagulat dito mga kababayan, ngayon naman po, si Jingo Estrada naman po ang isa or siya mismo ang nanguna para imbestigahan po yung maanomalya na 52 million ghost student po ni Sara Duterte. So para makuha natin yung point mga kababayan ito. So ito na balita ito kahapon. Okay? Ayuda for real student only. So sabi ni Jingoy, ang ayuda ay para sa mga totoong estudyante. Jingoy calls for probe on ghost beneficiaries of DepEd voucher program. O, di ba? Sorry, ito pala yun. Yan. Ayan. So, ayan yan. Okay. So, basahin natin. Sabi dito, Senate President Pro Tempore, Jingoy Estrada, has filed a resolution calling for a Senate investigation into alleged ghost student in the Department of Education Senior High School Voucher Program. Di ba? Ang ayuda sa ilalim ng Batas Republic Act 8545 ay para sa lehitimong estudyante, hindi sa ghost student, declared the senator. O, di ba? So, ang point ko kasi dito mga babayan, tandaan po natin na ang nakahuli nga po ng mga ghost student po na yan at naibalik po yung pera is si Sani Angara na yung bagong Deputy Secretary. So, ibig sabihin nun mga ka-Streetwise, pag ito po, inimbestigahan po ito sa Senado, lalabas na naman po ang pangalan ni Sara Duterte sa mga mababanggit. Kasi po, nangyari po ito from 2023 hanggang 2024. Kung kailan nga po si Sara Duterte ang Deputy Secretary. Actually, mga kababayan, maganda itong ginawa ni Sani Angara eh. Di ba, nilinis niya na. Parang hindi na po siya maituro. Di ba? Kasi pwedeng balikan siya nito na ikaw pala Sani
pasimuno ka rin pala ng ghost student eh. So at least ngayon, nilinis na po ni Sunny Angara yung DepEd at wala na po siyang alam dito. So by the way mga kababayan, no, balikan natin to ha. Wait lang. So ngayon, ito continue natin yung pagbabasa. Pasensya na, no, medyo namamaos lang talaga ako, no. So sabi dito, Estrada filed the Senate Resolution number 1316 which asked the Committee on Basic Education conduct the inquiry. So ngayon, ang mag-iimbestiga po nito ngayon is yung Committee ng Basic Education na ito nga po ay pamumuno ni Win Gatchalian. Okay. So yung chairperson si Win Gatchalian, tapos si Deputy Majority Leader si JB pala, si JB. Tsaka si Mark Villar. So bali ang malinaw dito, ang mag-iimbestiga dito sa Senado si Win Gatchalian at saka si JV. Kasama yung mga asungot. Okay. And then mga ka-statewise, no. Actually na imbestigahan na nga po ito ni Win Gatchalian. Kasi bukod nga po dyan, no, bukod po sa 52 million po na yan, meron pa po 360 million. Ito na balita ito last year, March 23, 2024. Diba? 360 million nalugi sa gobyerno sa 19K ghost student. O, kita mo? Ganyan po kawalang hiyayan si Sara Duterte. Bukod nga po sa pagnanakaw di umano ng confidential fund, may pagnanakaw rin po pala na nangyayari di umano dyan din pala sa DepEd. Magkano yun? 360 million. Putang grabe, no? So, wait. So, may video dito, ha? So, panoorin na natin tong video po na to. Ito po yung report from mainstream media. Sige. Ang DepEd, pinaimbestigahan sa Senado. Dapat lang, naku naman, ayaw nating pinakikialaman ng mga tiwalang edukasyon, ha? Ninfa. Isinulong ni Senate President Pro Tempore Jingo Estrada na imbestigahan ng Senado ang report na may ghost students sa Senior High School Voucher Program ng Department of Education. Sa kanya inihain na Resolution number 1316, isinaad na kailangang i-monitor ang implementasyon ng nasabing programa para masiguro na hindi na aabuso ang pondo para sa voucher program at upang matiyak na ang nararapat na beneficiaries ang nakikinabang. Ayon kay Estrada, nakikita niya ang pag-aksyon ng DepEd sa di umano ay anomalya sa voucher program pero maari umanong kailangan na gumawa ng batas para mapalakas pa ang programa at mapabigat ang parusa sa mga nagsasamantala rito. Okay, no? So, ngayon mga kababayan, no? Ito yung sinasabi ko kanina eh. Yung nakahuli po kasi nito, nitong maanomalya po na ghost student po na to, kasi nung una, ano pa lang eh, records lang eh, nung si Rapi Tulfo at si Win Gatchalian yung nakahuli nito. Ano lang, dokumento lang. Pero ito mga kababayan, nung si Sunny Angara po yung nakahuli, may involved na pong pera. May naibalik po na 52 million. So legit mga kababayan, bukod po sa dokumento, may perang involved pa talaga. Diba? At hindi po natin masisisi si Sunny Angara kung bakit niya ito ginawa kasi kung hindi niya naman ito gagawin, baka siya yung mabalikan. Baka sa kanya isisi. Diba? O, continue. Sinabi na rin anya ni DepEd Secretary Sunny Angara na meron na silang investigasyon at kumakalap na ng ebidensya para sa pagsasampa ng kaso laban sa mga nasa likod ng ghost students pero wala pang ibinabahaging detalye ukol sa bilang ng mga ghost students at kung magkano ang nakulimbat dito. Sa initial na report ng DepEd, may 12 private schools na under investigation dahil nga di umano'y may ghost students na inilistang beneficiaries ng FHL. Actually mga kababayan, ano na to eh, hindi na di umano yan eh. Kasi meron ng 52 million na naibalik. Di ba? Pwede mo masabihin di umano kung walang naibalik na pera. Eh meron na pong perang naibalik eh. Di ba? So confirm na po yun na meron po talagang pagnanakaw na nangyari po sa DepEd. Kasi hindi naman po talaga maglalakas loob yung mga private school po na yan na mag-encash ng voucher kung wala po sila kakilala sa loob ng DepEd. So ngayon, kung sure na po tayo na mayroong pagnanakaw po sa DepEd, so ang kailangan natin makita dito, yung link. Yung link, kung sino-sino ang mga taong involved dito. So kayo po ba, sa tingin nyo ba? Kasi nangyari ito, 2023, 2024. Si Sara Duterte pa nga po yung DepEd Secretary nun. So kayo ba, naniniwala ba kayo na may kinalaman si Sara dito? Eh well, siguro naman, niniwala tayo doon, di ba? So ngayon mga babayan, no,
Grabe po talaga itong pagnanakaw ni Sara in the first place, mga ka-streetwise. Kasi bukod nga po dito sa 360 million, di ba? Yan na. Bukod nga po dyan sa 360 million nga po na nawawala sa pera ng gobyerno dahil po sa kapabayaan ni Sara Duterte, di ba? Meron pa siyang confidential fund. Di ba? Meron pa siyang confidential fund na hinaharap ngayon na maanomalya din. Bukod pa po doon yung 12.2 billion na 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 flag ng COA. Ngayon lang nangyari yan, February 2025. Kaya nga makababayan, no, kasi kanina po kasi may nag-comment po sa ko sa live stream ko kanina. Na sabi daw po si Sara Duterte daw po ay malinis daw po base po sa COA. So actually, alam ko kung saan nila nakuha yan eh. Nakuha po nila yan din po sa mga pinagkakalat po ng mga bobong DDS. At yung dokumento nila ito. Ito. Yan. So ito, nakalagay naman to dito, no? Commission on Audit, Independent Audit Report, Honorable Vice President. So sabi nila, well, tama naman. Base po sa dokumento po na to, ito po ay kay Sara Duterte, galing COA. At ngayon, yung sinasabi nila dito na ito yan eh. Yan. Basis for unmodified opinion. So ngayon mga babayan, nung nakita po nila itong basis for unmodified opinion, ang paniniwala na ngayon ng mga DDS ay si Sara malinis. Diba? Sabi ng COA, walang anomalya. So basahin po natin kung ano ibig sabihin ng unmodified opinion sa website ng COA. Ayan no. Sabi dito given the misconception that the use of the phrase highest COA audit rating may cause and its potential impact to decision makers and the public, Commission Audit would like to clarify again that an audit opinion should not be viewed as a rating, score, or grade with ranking of lowest to highest. Ayan ang problema sa inyo eh. Uto-uto kayo mga DDS kayo eh. Di ba? Hindi nyo pala naintindihan yung ibig sabihin ng opinion, unqualified opinion. So yung unqualified opinion na yun mga kababayan, is ito po yung proseso kung paano na-audit. At ito rin po yung mga dokumento na nabigay po ni Sara Duterte na nasa ayos. So hindi ibig sabihin na nasa ayos po yung dokumento, hindi ibig sabihin nun na malinis po yun sa loob ng dokumento. Nakuha nyo yung point ko mga kababayan? Ganyan po talaga mang-uto itong mga bobong mga DDS na to. Diba? So ngayon mga kababayan, malinaw po talaga na si Sara Duterte po talaga, hindi po siya cleared sa COA. Baka meron na naman tanga dito, sige pakita ko. Kasi alam ko minsan kasi merong naliligaw na mga DDS dito na hindi po nanonood ng video natin palagi eh. So, i-share ko lang ulit. Ito yan eh. Ito na balita, ito. Yan. February 11, 2025. Yan diba? House panel urged to probe 12.3 billion pala, no? 12.3 billion COA flag DepEd funds. Diba? So, fake news po yung mga kababayan, yung sinasabi ng mga DDS na wala pong or malinis ang COA audit po na ni Sara Duterte. Okay. So, yun nga mga kababayan, no? So, balik na sa topic natin. So, kayo ba, nagulat ba kayo dito? Na si Jingo Estrada, ang isa sa mga pasimuno para imbestigahan ang DepEd na sangkot si Sara Duterte diyan po sa nakawan po sa DepEd regarding po sa ghost student. Di ba kasi actually mga kababayan, di ba? Pwede niya naman palagpasin na lang ito eh. Di ba? Kumbaga kung dati nakita natin na si Jingo Estrada medyo pumapabor kay Sara Duterte, pero ngayon po siya po yung nanguna para imbestigahan po si Sara. At ang malupit dito mga kababayan, pag lumabas na naman po sa investigasyon ng Senate na sangkot si Sara Duterte dito po sa ghost student po na to, tandaan nyo, may impeachment trial pa. Di ba? Baka madagdag ito sa kaso niya. So yung mga streetwise, so kayo po sa Team Reaper, nga po masabi nyo nga po dito, sa pagsuwag po ni Jingo Estrada kay Sara Duterte.
Kasi kahit anong sabihin niyo mga kababayan, damay si Sara Duterte po dito. Kasi po, nangyari po ito nung siya po yung Deputy Secretary. Dalawa lang yan eh. Di ba? Kasabot si Sara o tanga-tanga siya. Or both. So yun, so comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre dyan din po sa Team Replay, palike, pa-subscribe at kung di man kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So hanggang sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and bye-bye.